Natin yung presyo ni Hamster Combat kung mayroon na ba o wala pa. Actually, mayroon na yung price ni Hamster Combat. Actually, nasa pre-market na siya. Ang current price niya, para makita nyo, is sa XT exchange dito. Live siya ngayon, guys. Nasa $0.6291. Yan ang price niya, current market cap niya yan. Ay, current pre-market price niya yan. So, punta tayo sa Gate.io. Ang current price niya is 0.03. Tradable siya lahat yan, guys. Yan. So, yan. Yan yung current pre-market price niya. So, kung tatanungin natin kung ilan yung supplies niya, yun ang wala pa. Hinihintay natin yung TGE niya, which is this coming ngayong July, guys, pero wala pang tentative date na binibigay. So yun yung current price niya, based sa pre-market. Sa pre-market kasi based on forced by trader, yon yung speculation nila kung kan. Although naman sa pre-market, dalawa lang babagsakan yan, either tataas o bababa. Kaya hindi ako bumibili din sa pre-market kasi may risk yan eh. Kung nag-generate na sila ng supplies, ng circulation supplies o kaya ng total supplies, pwedeng malaking fluctuation yan, pwedeng pababa ng grabe o tataas din ng gusto, dahil nakadepende na rin sa speculation ng total supplies yan at kung ilan yung circulation supplies. Kaya sa pre-market, ingat din kasi pwede ka rin nandyan kasi yung risk trade mo eh. Kung ilan yung bibilin mo, ilan yung loss mo din dyan. So nasa iyo lahat ang control sa pre-market. Sa spot trading, sa XT exchange, na tradable na sa XT exchange to, siguro malamang ito ang suspetsya ko. Nag-allocate ng supplies ito ng Hamster Combat ng team sa XT exchange kasi tradable siya sa spot na to eh, hindi sa pre-market na to eh. So tradable na siya sa spot ito. So malamang sa malamang nag-generate na sila siguro ng Hamster token, kaya lang hindi pa dinadivulge yung token supplies. So hintayin na lang natin yun, guys. So hopefully ang tansya kong supplies nito nasa 10 billion pataas. Kasi kung titingnan mo naman yung user base, ang dami, 200 million. So i-grind lang natin na i-grind yung profit per hour natin, patasin natin. Advice ko lang sa inyo, patasin yung profit per hour at saka yung maintain nyo yung label nyo. Ito yung label sa Grandmaster, no? Dapat kung sa Grandmaster ka, dapat ang minimum na kung mo dito is 100 billion. Yun yung parameter na sinasabi. Baka ito lang, hindi ko sure kasi wala pang sinasabi. So hinihintay ko rin. Kung nasa master ka, dapat nasa minimum 50 million din yung hawak mo na coin balance. Although wala pa namang sinasabi, basta importante, patasin nyo lang yung profit per hour nyo. Okay? Sa legendary naman, dapat nasa minimum 10 million yung coin balance mo. Nung ito speculation ko lang, guys. Mas maganda kasi prepared tayo guys, ay naghahabol ng coin soon. Sa Epic naman, 2 million yung minimum balance mo. Sa Diamond, 1 million yung coin balance mo dapat din. So mas magandang mag-prepare na lang kung isa sa parameter to, di at least naka-ready tayo anytime. So sa akin naman, nasa Grandmaster, nasa 100 million ang balance ko ngayon. So maintain ko yon. Kung nag-release na silang mga airdrop eligibility,
kung hindi sumama sa coin balance nila, sa mga ibang area sila kumuha sa mga NFT card, kung ilan yung level mo doon, malamang sa malamang ibili ko lahat to sa card na to para tataas pa yung profit per hour ko. So titingnan na lang natin yung profit, yung announcement nila. Hindi ko alam kung kailan guys, pero maraming speculation na June 12 daw, pero tingnan lang, ay July 12, pero tingnan na lang natin kasi sa pre-market ni Qcoin din nasa July 5 din yung kanya, yung trading niya doon. So pwede rin bumili sa Qcoin. So hintayin na lang natin yung token generation nyo. Sige, yun lang guys. Kung tinatanong nyo yung price, actually mayroon namang price, nasa 0.3 to 6, 0.6 dollar na siya. Pero tingnan na lang natin kung ilan yung total supply, circulation supplies, mga ganun. Tapos ilan pa pa airdrop nila. So wala pang final announcement. Okay?